might as well take them all down with him. Kasi hindi niya naman pwedeng i-damage si Zaldico eh. Damage na si Zaldico eh. In fact, magkagalit na sila, di ba? Kaya kung hindi makauwi si Zaldico to testify, si Martin Romualdez nga ang gagawing sangkalan ni BBM. Kaya he should do it as soon as possible because, Martin also has the means. Ha? Bugado yun, ha? May sariling law office yun. Kaya BBM should not underestimate his first cousin, Martin Romualdez, because he has the means to retaliate. Kanyang tugon po sa oil crisis po sa Middle East. Yun na. Mula nung tumama sa ating bansa ang epekto ng giyera sa gitnang silangan, nagdeklara tayo agad ng State of National Energy Emergency. Iisa ang ating misyon, uplift, ang iahon ng ating nahihirapang mga mamamayan. Ang lahat ng mga ahensya ay inatasang magtipid at pagtuunan mabuti ang mga programa na mas mahalaga sa pagtugon sa mga epekto ng krisis. Ibinuhos natin ang pondo kung saan karapat-dapat at mas kinakailangan sa mga pangunahing serbisyong ramdam at tiyak na makakatulong sa ating mamamayan. Ang pera ng taong bayan na muntik mapunta sa bulsa ng mga tiwaling opisyal ay naisalba natin. At sa halip na nagamit natin ay nagamit natin sa mabuti at para sa tunay na kapakanan ng mamamayan. Ibinaba natin ang karagdagang halos 58 bilyong pisong pondo sa mga lokal na pamahalaan para mas mabilis at mas malawak ang paglingap sa taong bayan. Mataas ang tiwala at kumpiyansa natin sa mga lokal na pamahalaan. Ito ay paghahanda na rin para sa mas marami at mas malawak na serbisyo para sa kanilang mga nasasakupan. Nagsimula tayo doon sa mga direktang naapektuhan ng kaguluhan. Ang pagsaklolo sa ating mga kababayang OFW na naipit sa digmaan. Mahalagang misyon ito ng pamahalaan. Gayong lagpas 2.2 milyong Pilipino ay naghahanap buhay sa Middle East. Simula nung naputok ang giyera, mahigit 12,000 kababayan natin ang ating naiuwi sa bansa na ligtas. Mahigit 140,000 OFW naman ang ating nabigyan ng sari-saring tulong sa gitna ng kaguluhan sa Middle East. Tulad ng pagkain, tulong pinansyal, pagpapagamot at masisilungan. Pag-uwi sa Pilipinas, sila ay ating tinulungan upang makapagsimula muli sa pagpahanap buhay sa pamamagitan ng Action Fund at OWA Kabuhayan Program. Ang iba naman ay nilapit natin sa peso o kaya'y sinama natin sa bayanihan para sa balikbayang manggagawa job fair. Samantalang ang iba ay tinulungan natin makapaghanap buhay muli sa ibang bansa. Bukod sa kanila, ang mga magbabalik natin mga gurong OFW ay papasok na sa mga public school natin kung saan sila ay higit na kinakailangan. Dahil dito sa Pilipinas, sila ang ma'am at saka ang sir. Patuloy ang ating ugnayan sa iba't ibang bansa at ang suporta natin sa mga OFW para sa kanilang kaligtasan. Lalo na at may mga kababayan tayong nasawi o hanggang ngayon ay nawawala sa Middle East. Pangalawa, bunga ng ating magandang ugnayan sa iba't ibang bansa. Natiyak nating sapat ang supply ng langis para sa ating pangangailangan. Sa kabila ng pagsara ng Strait of Hormuz ay nagawa natin makabili at makapag-angkat mula sa ibang pagkukunang bansa tulad ng Japan, South Korea, Oman, India, maging sa Russia, pati na sa China. Dahil sa mga ito, natiyak natin na sapat ang supply ng bansa na tatagal hanggang halos 2 buwan. Nakipag-usap din tayo sa Iran para sa kaligtasan ng ating libo-libong mga kababayang tripulante na nasa Strait of Hormuz. Sa kooperasyon ng ating mga kumpanya ng langis, hindi naging biglaan ang pagtaas ng presyo ng petrolyo, kundi paunti-unti sa loob ng 1 linggo. Ito'y para naman maging magaang sa ating nahihirapang mga consumer. Nagtakda rin tayo ng sunod-sunod at malalaking mga price rollback na kailangan tuparin ng mga kumpanya ng langis.
Sa tulong ng batas na naipasa ng Kongreso, agad din natin nasuspindi ng 3 buwan ang pagpataw ng excise tax sa LPG at saka sa kerosene. Bukod dito, agad din natin nilimitahan ang pagtaas ng presyo na inaangkat nating bigas. Inaresto at kinasuhan din natin ang mga nahuling nagsasamantala sa kabila ng pagdurusa ng taong bayan habang may state of energy emergency. Lahat ng posibleng gawin para mababa ang presyo at mapabagal ang pagtaas nito, ginawa natin. Alright, natunghayan natin yung pahayag nga, Attorney Guanzon, Banat Bayo, patungkol dun sa Middle East crisis. Parang past tense, Hana. Parang yan yung dapat sinabi dyan last year. Parang past tense yung mga Hindi nga sinasagot yung, dahil dito naman tuloy ang digmaan, ay aakyat na naman ang presyo ng gasolina at krudo at gasol, kerosene. Hindi niya sinasabi na yung matagal na nating gusto at pinasa na nga ng mga congresswomen, na isuspende na muna niya ang pagkolekta ng VAT at excise tax sa fuel at gasol at kerosene habang tayo ay may energy crisis, di ba? Ayaw talaga ni BBM yan tanggalin kasi diyan sila talaga kukuha ng pera para sa unprogrammed funds. Alam nyo na yung unprogrammed funds, di ba? Alam na natin yan. Parang sarili niyang budget yan Yan ang problema. Ibibigay siyang ayuda, tigta 10,000 kayo dyan. Yung iba, mamamatay muna bago mabigyan ng 10,000 yung mga driver. Pero wala namang sinabing forever na 10,000 the whole year. Pero ayaw niya. Ayaw niya suspendin ang pagkolekta. Isang utos lang yan sa BIR. Isang utos niya lang yan na huwag niyo munang kolektahin ng VAT at excise tax sa fuel, gasol at kerosene. Hindi na nga kailangan ng batas siguro yan Actually, Attorney Rowena, mukhang nagkamali ho ata ang title, hindi SONA. Ano? Pinocchio Trailer. Kasi palabas na Pinocchio ngayon sa movie house Mukhang ganun ang lumabas, puro kasinungalingan. Kasi sinabi niya, we are not liars. Hindi, kasi kung iisipin nyo, yung sinasabi niya doon sa oil crisis, una-una, grabe yung pagtaas at ang bilis. Pagbaba, ang bagal. So sana man lang, yun yung binigyan niya ng pansin at sinita niya yung mga oil companies at sinabi niya, huwag naman kayo ganun kabilis magtaas. Ngayon, ramdam na naman natin, kasi simula pa lang ng gera, tumaas kaagad. Pumalo talaga kaagad yung presyo dito sa ating mga kahit old gasoline stock station. yun kahit Oo. old stock. I mean, sana, alam natin na sumasabay sila doon sa global market, pero dahil medyo mahirap sa buhay natin ngayon, sana man lang May konsensya. Oo. At sana yung plano rin na hindi lang yung pangmabilisan, tulad yan sa gas, sana yung plano niya sa EV, sa ay bigyan niya ng pansin. Kasi kung, di ba, tayo po nabigyan ng pagkakataon pumunta sa China. Grabe po sa China, talagang electric na, ultimong motor, electric na. Kaya no wonder, siguro, kumukuya-kuya-kuy na lang sila habang nagyegera dun sa ibang bansa dahil sila, naka-EV naman. Tayo, ano bang hakbang ng presidente para talaga lumakas ang EV? Pwede nga niya sana sabihin na, pagdating sa pag-import ng EV, bawasan natin ng tax. Para bumaba talaga. Para bumaba ng 1 milyon ng pagbili ng tas lahat ng tao bumili na ng EV. Para eventually talagang maging gano'n na tayo. Wala Masyadong generic yung kanyang pagbitaw dito na nasolusyonan, puro gano'n, hindi naramdaman. Parang future tense lahat Parang in the future pa niya gagawin. Sabi niya, by 2040, dapat kalahati na ng mga sasakyan ay electric na. Teka sir, buhay pa kaya yung mga driver dyan sa Grab sa 2040? Bago mag-electric vehicle ang mga Grab taxi? Subsidize ba ng gobyerno ang pagbili doon ng mga nagtataksi na may income below ganito? Hindi mo sinasabi kung paano mo gagawin yan ibababa mo ba yung tax, BBM? Kagaya na sinabi ni Byron.
May breaking news nga po, attorney. Nag-resign na po si Satanas. Oh, sabi ni Satanas, eto na, mas sinungaling sa akin to. Sagad to. Nawala ng trono si Satan. Grabe. Kaya ang hirap paniwalaan. Yun ang problema talaga ni BBM. The people do not believe him anymore. You know, I'm just not saying na tayo mga, na middle class, hindi. Yung mga vendor, o tignan mo kanina, di ba nakita nyo na interview doon sa news, na mga tao, wala nang tiwala kung ano man sabihin niya dyan. Yes. Wala namang mangyayari dyan. In the meantime, patay na kami sa gutom. Attorney Banat, Ina, naglabas po ng statement si dating House Speaker Martin Romualdez. Oh, At yan na. sinabi niya sa kanyang statement, masakit man ito sa aming pamilya, iginagalang ko ang naging pahayag ng Pangulo, hindi ako kailanman humingi ng pabor o espesyal na pagtrato. Sang-ayon ako na gawin natin ang tama. Ang tama ay ang sumunod sa proseso at hayaan ng ebidensya ang magsalita. Nanindigan akong wala akong ginawang anumang labag sa batas at handa akong patunayan ito. Maraming salamat. Ano po ang masasabi niyo sa kanyang maiking statement? Hindi si Martin yan, kasi si Martin hindi nagtatagalog. Si Martin English speaking. So, hindi yan si Martin. Baka naman merong dyan. Ghostwriter. Ghostwriter. Di ba? Saka general statement yan Once Martin's back is against the wall, kagaya nung nakaraan na nagbigay siya ng statement, he's going to throw a threat na I'm gonna take you down with me. Yan. Pero attorney, sa tingin ninyo po ba, ilalaglag ni Martin Romualdez itong si Marcos? Palagay ko. Kasi that's the end of his career. Wala na. Tsaka kung makulong siya for plunder, ay wala na. Ang tagal niya kaya doon. Hindi na siya makarecover talaga. Hindi siya makarecover. So, he might as well take them all down with him. Kasi hindi niya naman pwedeng i-damage si Saldico Damage na si Saldico In fact, magkagalit na sila. Diba? Kaya kung hindi makauwi si Saldico to testify, si Martin Romualdez nga ang gagawing sangkalan ni BBM. Kaya he should do it as soon as possible because, Martin also has the means. Bugado yun, may sariling law office yun. Kaya BBM should not underestimate his first cousin, Martin Romualdez, because he has the means to retaliate.